Yan o. Kababayan o. Yan o, namumula na yung mga dahon. Yan. Sinyalis ng winter na. Ganito ang panahon sa Pulan. Pag panahon ng taglamig, ayan o, ayan. Ayan, namumula, nagdidilaw na yung mga dahon. Ngayon, pag panahon ng taglamig na yan, winter na. Ibig sabihin yan, winter na. Malamig na, 7 degrees na ngayon, oh. Ayan. 7 degrees. 7 degrees Celsius. Ayan, oh. 7 degrees Celsius, oh. Ayan. So, medyo malamig na. Ganun dito sa Pulan, oh. Napakatahimik na lugar. Dahil sa sobrang laki ng kalupaan, watak-watak yung mga bayan, city. Kaya parang akalain mo kung napunta ka sa isang lugar saan ka na naman makikipagsapalaran, yun, kala mo probinsya lang. Walang pinagkaiba sa atin. Mas maganda pa nga sa Pilipinas. Wala talagang makagaganda pa sa Pilipinas kung ikumpara mo sa ibang bansa. Dito napaka-boring din yung pamumuhay dito. Alam mo, dito napaka ganda ng lugar dahil sa kilalang Europe itong Pulan. Sa parte ng Europe ng Pulan, pero hindi pala natin inasahan na ang Pulan pala isa sa parte ng Europe, pero ang currency ng kanilang pera dito ay hindi pala euro money. Polish zloty yung kanilang pera dito. So ngayon ang zloty, ang palitan sa atin ngayon ay 12 yung palitan. 12 yung palitan sa atin ngayon, yung zloty. 1 zloty dito, ang palitan sa atin ngayon ay 12.41, 50, 12.50, 12.41. Ganyan lang ang palitan ng zloty dito. Minsan naranasan mo pang bumaba yung zloty dito, maabot pa ng 11. Kaya siguro akala siguro ng lahat, akala siguro ng mga karamihan natin dyan, mga kababayan, kahit nasa ibang bansa na, nandoon pa rin yung pagka sobrang interest na makapunta dito sa ganitong lugar sa Pulan, sa parte ng Europe. Pero hindi nyo lang alam, kaming mga nandito, mga naranasan namin ay talagang totoo ano yung naranasan dito. Hindi lang biro-biro to. Dalawang taon na ako dito sa pakikipagsapalaran kung saan-saan, pero talagang ganun talaga. Wala ka talagang sa sobrang ng laki ng iyong kinastos dito, talagang napakahirap. Gugugol ko ng napakahabang panahon para mabawi mo yung ginastos. Dapat sana mayroon ka man lang sanang naging trabaho sa lugar ka man mayroon nandoon, dapat sana ipinag-ibihan na lang at hindi na nangarap ang makarating dito sa ganitong lugar, Pulan. Dahil dito sa Pulan, zloty lang din ang pera, hindi euro. Ngayon kung makikipagsapalaran ka naman sa ibang lugar sa parte ng Europe, pwede naman. Yung nga lang, napakahirap. Lalo na sa panahon ngayon, pag na pandemic, napakahirap. Lalo na dito, napakahirap dito. Lalaki ang makikipagsapalaran sa parte ng ibang lugar na to. Europe, Switzerland, France, Germany. Isa sa pinakamahirap na pasukin. Madaling pasukin, pero napakahirap maghanap ng trabaho, lalo na pag ikaw ay lalaki. Pag babae, medyo madali kasi mga housemaid, caregiver, madali. Pero sa lalaki napakahirap. Kaya no choice. Karamihan, hindi sa lahat ng mga lalaki, hindi sa lahat ng mga babae. Hindi sa lahat ng mga babae pinalad na
nakikipagsapalaran sa parte ng mga France, Switzerland, Germany. Karamihan pa rin nandito sa Pulan. Napakaraming Pilipino dito sa Pulan ang nagtsatsaga na sa haba ng panahon na nakikipagsapalaran dito ay mabawi man lang ang ginastos. Dahil dito sa Pulan, napakarami mga Pilipino dito na pumunta. Ang iba hindi kinaya. Ang iba hindi kinaya ang sitwasyon dito, kaya umuwi. Kami nagtitiis dahil no choice sa buhay. Siyempre, kinakailangan ng pamilya. Yung iba dito hindi nakatiis. Hindi kinaya ang sitwasyon. So, ngayon kaya umuwi sila. Dahil dito sa Pulan talaga, gugugol ka ng napakahabang panahon bago mo mabawi ang iyong ginastos. Kaya nga minsan may nakakausap ako na sa ibang lugar na gusto pumunta dito. Kaya nasasabihan ko na huwag na pumunta dito, magtiis na lang. Ano yung pinagkakitaan na at least sumasahod ka nang wala kang utang. Dito pagdating mo dito, napakaliit ng iyong salary, napakalaki ng iyong gastos dahil ang mga sinasabi ng agency akala siguro ito totoo, pero sa lahat ng mga sinasabi ng agency, kaya hindi nagkakaroon ng mga kaso ang agency sa atin, PLGL, Gold Icons, ito isa nagkaroon ng kaso dahil sa kalakaran dito sa Pulan na maraming nalokong mga Pilipino. Napakalaki ng ginastos pero napakaliit ng sahod. So gugugol ka ng napakahabang panahon para mabawi mo yung ginastos. Hindi basta-basta. Kaya kung nasaan man kayo, ang mga nandyan sa Pilipinas, pag-isipan nyo muna mabuti. Kasi kaming nandito, sinishare lang namin sa inyo ang katotohanan. Hindi namin kayo dinidiscourage. Basta ang sa amin lang, sinasabi namin sa inyo ang totoo. Nang sa ganon, makarating man kayo dito, at least may napupulot na aral sa amin. Wala namang masama na makipagsapalaran, pero kung sa mga ganitong lugar lang din na makikipagsapalaran kayo na gumastos kayo ng napakalaking halaga na ang sinasabi ng agency Europe money dito, yun ang pagkakamali. Yun ang dapat ninyong suriin kung ano ba talaga ang Pulan. Ako 2 years, August, September, October, so 2 years and 2 months na ako dito. So ngayon, ang i-share ko lang sa inyo yung mga naging karanasan ko dito sa dami ng aking mga nalipatan dito. Sinishare ko sa inyo kung ano ang nagiging kalakaran dito. Pagdating nyo dito, baka inaasahan nyo na sa isang company napakaganda. Hindi po ganon ang nangyayari dito. Lahat po ng mga Pilipino na napunta dito, wala pong kung ano man yung company na nasa working permit nila sa Pilipinas pa lang. Pagdating dito, yun. Pagdating dito siguro may mga karamihan dito pagdating mga ilang buwan pa lang, yun, lilipat na ng ibang company dahil sa sitwasyon. Kaya bago kayo umarangkada, ito kung mapanood nyo man itong video na to, bago kayo umarangkada dito, sana ay ikapulutan ng aral ito sa inyo bago kayo makikipagsapalaran sa lugar na to. Dahil ang sitwasyon namin dito, yun lang ang dapat namin ma-share sa inyo habang nandyan pa kayo, kung nasaan man kayo naroon. Kung mayroon man kayong kinikita na sapat sa pamilya, mayroon man kayong naiipon na konti, pwede nang pagtiyagaan. Dahil dito talaga ang ginastos ko dito napakalaki. Sa agency pa lang ang ginastos ko 325,000 sa agency pa lang yon. So ngayon pagdating ko dito, ang nakaatat sa
working permit namin, ang magiging trabaho namin dito, kontrata, farm. Magiging problema ang rate naman ng aming salary. So ngayon gusto ko lang i-share sa inyo ang kauna-unahan kong pagdating dito, kasi pagdating ko talaga dito, dahil sa sobrang laki ng aking ginastos, 325,000 yon sa agency pa lang, wala pa doon yung mga allowance ko sa pagpunta namin ng Malaysia. So napakahirap. So ngayon, nung pagdating ko dito, ang nagiging rate ko dito ay 9.5 per hour. Sa Zloty po yun, hindi po euro yun. 9.5 per hour. Nung inorient kami, doon ko nalaman na nung kinompute na namin yung aming per hour sa monthly salary namin, baga napakaliit, wala pang 20,000. Kaya nung inorient kami at kinompute namin yun, doon kami para kaming napisaan ng abdo. Yun, yung nanluho ka. Alam mo yung parang bumagsak yung mundo dahil sa iyong pakikipagsapalaran dito, sa akala mo aahon ka sa aahon at makakaraos sa hirap ng buhay. So pagdating pala dito, kalbaryo pala sa hirap ng buhay ang iyong dadanasin dito. Kalbaryo sa hirap ng buhay ang iyong dadanasin dito. So ngayon, hindi ko napigilan yung aking sarili. Grabe, napahagulhol ako sa hallway talaga. Napahagulhol ako sa hallway dahil sobrang sama ng aking loob, sobrang sikip ng aking kalooban. Nakarating ako dito sa lugar na to, na gumastos ako ng ganun kalaki, 325,000. Magkano lang ba ang Zloty dito sa Pilipinas noon, time na yon? Nasa 11 pa lang, 11, 12, nasa mga 12 pa lang ang palitan nun. So 9.5, napakaliit na halaga yon. Napakaliit na per hour yon sa pagpunta mo dito sa placement fee. Kung ikumpara mo sa placement fee mo na napakalaki, 325,000. So ngayon, ang kinompute namin yon, hindi pa umabot ng 20,000 lang. Ganun lang. Ang liit talaga ng aming per hour dito, per hour. Kaya sa sobrang sikip ng aking kalooban, napahagulhol talaga ako sa hallway. Na akala mo binagsakan ka ng mundo. Pero no choice, wala kaming nagawa kundi umiyak na lang ako. Grabe, umiyak talaga ako dahil sobrang laki ng aking ginastos, tapos ganito lang pala magiging per hour ko. Kaya naisip ko noon, sabi ko sa sarili ko, dahil yung aking visa may nakalagay na multiple naman sa 24 countries sa parte ng Europe na to, pwede kong pupuntahan. So ngayon, hindi pa naman tayo agad-agad na makakaalis kung saan saang lugar. Baga may nakitang opportunity yung aking kasama na malipatan namin. Sabi namin na wala na to, bahala na to kung ano mangyayari sa amin, basta isapalaran ko tong aking visa kung saan kami pa makarating. So ngayon umalis kami, mga 4 days pa lang na trabaho namin doon sa farm, sa tomato farm. 4 days pa lang kami ay tumakas na. 4 days pa lang tumakas na kami. So ngayon lumipat na kami ng ibang agency. Ayun, hindi rin parihas ang sitwasyon. Napakahirap din ang sitwasyon. So grabe talaga ang sitwasyon, napakahirap. Lahat ng mga Pilipino dito nakikita man nating masaya dahil sa ganitong mga picture, video, pero lahat deep inside niyan, napakahirap ng mga naranasan, mga sitwasyon ng pagkikipagsapalaran dito ay hindi basta-basta. So ngayon, nung nakalipat kami doon sa ibang agency,
Hindi rin kami tumagal dahil sa sobrang hirap ng trabaho, napakaliit ng sahod, tapos ang trabaho ay parang mano-mano talaga. Dito parang nahuli sa panahon. Dito sa lugar na to, kala mo napakagandang lugar, pero parang kung isipin mo, parang huli sa panahon. Hindi katulad sa mga Asia, mga high-tech na dito, hindi ganoon ka high-tech ang makinarya dito. So ngayon nagsimula kami doon sa isang company. Yun, mga 6 na araw. Hindi namin kinaya yung trabaho dahil maliit ang salary. Sagaran sa oras sa trabaho. Napakabigat. Yun, takas na kami after 6 days. Tumakas na naman ako after 6 days na naman. So ngayon, nakikipagsapalaran naman ako ngayon. Nung time na yon, nagpapasalamat ako sa pinsan ko dahil nakunta ko. Nung time na yon, nakunta ko ang pinsan ko ngayon doon sa isang parte ng Europe din na isla, tinatawag na Malta. Isa sa parte ng Europe, malapit siya sa Italy. Malta. So nakunta ko yung pinsan ko doon. So umalis kami. Nagkipagsapalaran din ako doon sa Malta dahil doon sa Malta Europe money na siya. Kaya nagpapasalamat ako dahil Europe money. So nakikita kong baka dito sa lugar na to ay matatagpuan ko na yung medyo maganda-gandang sahod na sinasabi, kasi Euro money. Kumbaga yung pera doon euro, hindi na yung zloty. So ngayon pagdating ko doon, mga agency din ang mga nagpapalaka doon. Sa mga worker doon, mga agency din. Pagdating ko doon, nakita ko rin ang mga sitwasyon. Napakahirap din ang sitwasyon dahil hindi porket euro, napakalaki ang bigayan. Ang bigayan lang sa Malta ay 4.45 euro per hour. Siguro kung mayroon ka mang